Kariel POV. Bumuga ako ng hangin bago ko kinuha sa crib si Mags. Kariel, hindi na ako makapaghintay. Sigurado ako na mananalo ka sa contest. Ikaw pa. Ang galing-galing mo kaya. Salamat, Neri. Tama si Ate Neri, Ate Kariel. Sigurado rin kami ni Kuya Larry at Nene na mananalo ka. Good luck po para sa Mags Bakery. Maging sila Aling Tessie at mga kapitbahay ay binati ako at pinalakas ang loob ko. Kaya kahit na paano ay nabawasan ang kaba ko. Ito kasi ang unang beses na sasali ako sa contest. Dati kasi, hindi natuloy ang pagsali ko. Salamat sa inyo ha, huwag kayong mag-alala dahil iuwi kong panalo. Nagulat ako kasi lalo pang lumakas ang kita ko. Nagdoble to simula nang gumawa ako ng kalabasa bread. Nadagdagan din ang mga private school na nagpapadeliver araw-araw sa bakery namin ng mga healthy bread. Kaya naman matutubod ko na ang bahay namin ni Lola. Kinakailangan ko na rin na magdagdag pa ng mga bagong tao. Di na kasi namin kinakaya ang trabaho sa dami ng mga customers namin. Napag-isipan ko na hindi mag-stick sa bakery business lang. Gusto ko sumubok na mas malaki pa. Kaya pumayag ako sa alok ni Chef Shaft na magsosyo kami na magpatayo ng pastry coffee shop. Hindi ko rin pinalagpas ang contest na to nang malaman ko kay Chef na i-feature ang sikat na endorser ang shop ng mananalo. Malaking tulong to sa business na itatayo namin kapag nanalo ako. Bukod sa malaking premyo ay magkakaroon pa ng libreng exposure sa mga sikat na endorsers ang itatayo naming shop. Naburang ngiti ko na makita kung saang hotel gaganapin ang contest. Sa dinami-dami ng hotel ay sa hotel pa talaga ni Lennon gaganapin ang contest. Maging si Neri ay napangiwi, napakamot naman sa ulo si Saf. Mahal naman, huwag mo naman ako tignan ng ganyan. Ako din nagtaka dahil binagong location ng contest. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Sikmat ni Neri dito. Oo, magnobyo na ang dalawa. 2 weeks na silang magkarelasyon. Pero mukhang nangangamoy away na agad. Parang aso't pusa pa rin ang dalawa. Palaging nag-aaway. Mahal naman, bakit sa akin ka nagagalit? Wala naman akong kasalanan, saka ano naman kung dito gaganapin ang contest. Hindi naman big deal yon. Anong hindi big deal? Bago pa magtalong dalawa, ay umawat na ako sa kanila. Tama sa Chef Neri, hindi naman big deal kahit na dito ganapin ang contest. Saka wala naman dito sa Lennon. Hindi niya mapipeste ang buhay ko dito. Hindi ba Mags ko? Baling ko saan ako sabay halik sa leg nito. Napangiti ako nang humagikik ito. Tara na, pumasok na tayo. Aya ko sa kanila at nagpatiuna ng pumasok sa hotel habang buhat si Mags. Nagpabook kami ng suite dito. Dahil may extra baggage ako, hindi ako pasok sa makakatanggap ng free suite. Katulad ng ibang contestant na kasali. Nagulat ako ng pagkapasok ay magalang na yumuko ang mga empleyado sa amin. Akala ko pa nga kay Chef Jaff sila yumuko pero wala pa pala at nasa labas pa kasama si Neri. Naglalandian pa sa daan. This way, madam, magalang nasabi ng receptionist bago ko iginiya sa elevator kasamang 2 pang staff. Ingat na dala ng mga to ang maleta kong hila ko kanina. Sandali, miss. Hindi naman kami nagpabook ng presidential suite. Pigil ko na mapansing dinala kami nito sa pinakamahal na kwarto sa hotel. Nag-iisang kwarto ito sa buong palapag kaya sigurado ako na presidential suite ito. Huwag kayong mag-alala, madam. Wala naman kayong additional fee sa pananatili dito. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong magdadalawang isip na tawagan kami. Sige po, may iwan na po namin kayo. Yumuko na sabay-sabay ang 3. Aalis na ho kami. Walang additional fee? Nagtatakang sinundan ko ng tingin ng 3. Napaawang ang labi niya na makita kung gaano kalaki ang lugar. Ang nakakagulat ay para tong ginawa sa may bata dahil may crib at mga laruan pa. Wait, natigilan ako. May crib at laruan? Walang additional fee? Naningkit ang mga mata ko na may hinalang pumasok sa isip ko. Hindi kaya. Munti ko nang mahagis ang anak ko nang pagpasok ko yung nag-iisang kwartong nandoon ni nakahiga at nakadikwatro pa si Lennon. Good evening, my queen and my prince. Abot langit ang itinabati pa nito sa aming mag-ina. Nag-init ang bunbunan ko nang makita to. Anong ginagawa mo ditong impacto ka? Wah, chill my queen. Huwag mo kong ma-queen, Queen Lennon, dahil baka samain ka sa akin. Nag-iinit ang ulo ko nang nakuha ko pa nitong kindatan. Nakaka-high blood. Where are you going? Tanong nito nang hilahin ko maleta ko dala si Mags. Saan pa nga ba? Di sa malayo sa yung damuho ka. Wait, pinigilan nito sa kamay. Shit, napatalon to sa sakit ng sipain ko sa binti.
Nang makabawi ay hinawakan ako muli nito sa kamay. Bukas na magsisimula ang contest, Karil. Kung aalis ka ngayon ay mahirapan ka maghanap ng hotel na tutuluyan. Believe me, wala kang mahanap ng ibang hotel na matutuluyan ngayon dahil nakabook na silang lahat. Wala akong paki. Matutulog na lang ako sa kalsada kaysa makasama ka. What about Mags? Look at him. He look exhausted and sleepy. Isang tabi mo na munang inis mo sa akin at huwag ka nang selfish. Isipin mo anak natin. Ako pa ang selfish? Handa na sana kung bulyawan ito nang makitang tama si Lennon. Mukhang inaantok ng anak namin. See? Hindi ako nakakibo. Hinayaan kong kunin ito sa busy ko si Max na kagad namang ngumiti na makita ang daddy niya. Habang buhat ni Lennon ang anak namin at tinawagan ko sila Chef Zaf at Neri, makikiusap sana ako na makikituloy sa suite nila pero ang mga walang hiya, nakalimutan yata nila na may kasama sila. Naningkit ang mga mata ko sa inis habang nakatingin kay Lennon na abot tenga ang ngiti habang nakaupo sa harapan ko. Ang loko, parang nangaasar pang ngiti. Naisahan ako. Dapat maaga akong magpahinga para makapaghanda sa contest bukas. Pero heto ako't nilat pa rin habang nakatingin kay Lennon na nakaupo sa harapan ko karga si Mags. Hindi ba ito nangangalay na buhat si Mags? Kanina pa kasi ito nakaupo't hindi gumagalaw. Nakatingin lang ito sa akin na nakangiti. Ngiting nakakainis. Inirapan ko to bago patagilid na umismid dito. Matapos lang talaga itong contest, hindi na ako papayag na makalapit siya sa amin na anak ko. Hindi ka pa ba inaantok? Bakit? Inaantok ka na? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi yun nakatingin ka sa akin na parang tanga dyan. Ngayon ka lang ba nakakita ng may ekis sa mukha? Napipik ang tanong ko. Bumuntong hininga ito bago tumayo. Kung inaantok ka na, pumasok ka na sa kwarto. Ibababa ko na si Mags. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat naman. Yun lang kasang hinihintay ko para makapagpahinga na ako. Akala ko ilalabas ito ng silid pagkalapag kay Mags pero hindi ito lumabas. Humiga ito sa tabi ng anak namin. Naningkit ang mata ko ng tapikin itong space sa gilid. Matulog na tayo, Queen. Ano? Teka, wag mong sabihin na dito ka matutulog. Nang humikap ito at nanliit ang mata ko sa inis. Hoy, Hanayup, may sofa sa labas. Doon ka matulog at hindi dito. Nagpapadyak ako sa inis nang marinig kong paghilik nito. Ang lakas na parang nananadya. Halata naman na nagpapanggap lang ito na tulog. Kumuha ako ng unan at lumabas ng kwarto. Dito na lang ako matutulog sa sofa kaysa makasama ang lalaki yun sa kwarto. Tinawagan ko si Neri at Zaf para magpasundo na sana pero hindi talaga makontak ang dalawa. Hindi naman sa nag-iinarte ako pero kung walang asawa sa Lennon na hindi ito maiilang na makasama ito sa isang kwarto. Nagsama na kami noon at higit pa sa pagtatabi ang ginawa namin. Hindi lang talaga magandang tingnan na tumuloy sa isang bubong ang dalawang mag-asawa noon. Mag-asawa? Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung anong tawag sa amin noon. Malinaw naman kasi na hindi kami mag-asawa noon at nagpanggap lang ako. Pagkahiga ay tumitig ako sa kisame at napaisip. Nasaan na kaya si Maginda? Simula nang magpakita sa amin ni Max sa Lennon ay hindi ko na ito nakita kahit ni isang beses. Nasa ibang bansa siguro at nagbabakasyon. Nabanggit kasi noon sa akin ni Maginda na ito ang hilig niya. 9:00 pa lang pero pakaramdam ko'y napakatagal ko nang nandito kasama sa Lennon. Hindi ako makatulog. Siguro dahil sa gutom ako. Hindi pa kasi ako kumakain ng gabihan. Nang makarinig ako ng yabag ay nagtulog-tulugan ako at tinakip ang unan sa mukha ko. Baka kasi pilitin lang ako ni Lennon na pumasok sa kwarto at matulog doon. Pilitin? Natawa ako sa naisip ko. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko maiwasang maawa sa sarili ko. Hindi dahil gusto nitong kunin ang anak namin ko, hindi dahil naiisip ko pa ang ganito. Bakit naman ako pipilitin ni Lennon na matulog sa isang kwarto kasama siya? Ito nga ang nagpalaya sa akin noon. Sa amin ng anak ko, dahil ayaw nito ng pangit na katulad ko, wala na ako narinig na yabag. Mukhang pumasok na sa Lennon sa kwarto. Ay kabayo! Napahawak ako sa dibdib ng pagtanggal ko ng unan sa mukha ko ay tumambad sa akin ang mukha ng mokong. Ano ba? Papatayin mo ba ako sa gulat? You haven't eaten yet. Why didn't you tell me right away so I could have cooked something for you? Hindi ako nagugutom no? Tumalikod ako. Namula ang mukha ko ng malakas at tumunog ang tiyan ko. Mukhang narinig nitong pag-alburuto ng tiyan ko kanina pa. Stay here. Magluluto lang ako. Nang makalis ito, lumingon ako. Magluluto daw ay hindi naman to marunong magluto.
Mas madali sana kung nag-order na lang sana to online. Maya-maya napasinghot ako. Teka, ang bango amoy adobo? Gusto ko mang matigas at sabihing hindi ako gutom pero hindi kaya magsinungaling ng tiyan at tuta ko. Kahit naman kasi busy ako sa pagmamanage ng bakery at pwesto ko sa palengke ay hindi ako nalilipasan ng gutom. Alaga kasi ako nila Neri at Aling Tessie sa pagkain. Wait, si Lennon nagluluto ng adobo? Tumayo ako at dahan-dahang sumilip sa kusina. Nakita ko si Lennon na nakapamewang pa habang nagluluto. Ewan ko kung guni-guni ko lang ba pero mukhang napakasaya nito. Pakantakat na pa ito kahit nasintonado. Papasok na sana ako sa kusina nang biglang may nag-doorbell. Laking tuwa ako na mapagbuksan ng pinto sila Neri. Good evening, Karil. Sam, teka anong ginagawa nito dito? Huling nagkita sila noong pumunta ito sa bahay nila. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa contest mo. Pumunta siya dito para magbigay ng support. Saka sinabi ko na rin na hindi totoo na nagkabalikan kay ng daddy ni Mags. Si Neri ang sumagot sa kanya. Lumapit to at bumulong pa. Saka mas magandang nandito siya para mataboy mo yung ex mo. Namutla ito na makita si Lennon. Ibig ko sabihin para mataboy mo yung masamang espiritu na umaaligid sa'yo. Tumango sila Shepsaf at Sam kay Lennon na walang kibong nakatayo lang sa sulok. Kumapit sa braso ko si Neri. Ngayon ko lang nabasang text mo na nagugutom ka. Mabuti pa lumabas tayo nila Sam para kumain sa labas. Pero ayos lang ba na iwan mo si Max sa kanya? Nguso nito kay Lennon. Tumango ako. Oo naman, tara Karil. Napihinto ako nang tawagin ako ni Lennon. I cook for you. Sa labas ako kakain kasama sila. Ikaw na munang bahala kay Mags. Hindi ko nintay ang sagot nito at sumama na kina Neri. Sigurado ka na sa aming kasasabay? Oo naman, bakit? Nagluto pala siya para sa'yo. Ano naman? Natigilan si Neri sa sagot ko. Neri, hindi ako nandun dahil gusto ko, okay? Saka may asawa na yung tao. Hanggat maaari, ayaw kong dumikit sa kanya. Baka kasi mamaya mag-isip pa ng hindi maganda si Maginda. Buti nga at dumating kayo ni Zaf. Pwede bang sa suite niyo kami tumuloy? Ha? Hindi pwede. Pulang-pula na sagot nito. Oo nga pala, naalala ko na pang honeymoon suite ang kinuha ng dalawa. Hindi bali na nga, maghahanap na lang ako ng ibang suite sa ibang hotel bukas. Sige, sasamahan kita. Pero pagkatapos na ng first round ng contest, pagkatapos namin kumain ay nagpahinga lang kami sandali habang nagkakwentuhan bago bumalik sa hotel. Karil, mauna na kami ni Zaf sa suite namin. Si Sam nang bahalang maghatid sa'yo. Sabi ni Neri sabay kindat sa aming dalawa. Sam, lumaban ka. Tandaan mo, ikaw ang manok namin ni Mahal. Ani naman ni Zaf na tumatawa. Ngaling-ngaling hampasin ko ang dalawa na ngayon ay nagmamadaling iniwan kaming dalawa. Sam, pagpasensyahan mo na sila ha. Huwag ka na magabala, kaya ko nang bumalik sa itaas. Karil, napatingin ako sa kami nito na humawak sa akin. I'm sorry kung hindi ako nakabalik agad. Naku, ayos lang yun. Wala sa akin yun. But not for me, Karil. Ayaw kong isipin mo na madali akong sumuko. Akala ko lang kasi talaga mahal mo pa siya at kanya ka sasaya. Ayaw ko lang na humadlang sa kaligayahan mo. Kaya nga nang malaman ko na hindi naman pala kayo magkabalikan at wala ka ng plano na balikan ng ama ni Mags ay bumalik ako. Inaamin ko na napakasaya ko. Hinila kong kamay ko mula sa kanya. Pasensya ka na Sam, pero kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Ayaw kitang paasahin. Gusto kong maging tapat. Ayaw ko siyang gamitin para lang masabi na may ama ang anak ko. Hindi pa ako handa na buksan ang puso ko para sa iba. Dumaan ang lungkot sa mata nito pero sandali lang yon. Agad tong ngumiti at puno ng pag-asang nagsalita. Hindi ako susuko, Karil. Naniniwala ko na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo dahil tapat ang puso ko sa'yo. Malinis ang hangarin ko sa inyo ni Mags. Hindi to pumayag na hindi ako ihatid. Pagdating namin sa tapat ng suite, saka lamang to umalis. Tumingin ako sa papalayong bulto nito. Walang mali sa ugali ni Sam. Nakita ko ng mabuti itong lalaki sa maikling panahong nagkakilala kaming dalawa. Pero naniniwala ko na hindi sapat yon para makilala mo isang tao. Siguro dahil napatunayan ko yun nung inakala ko nakilala ko na si Lennon. Kung una ko lang siguro siyang nakilala, baka siyang minahal ko at hindi si Lennon. Pero may dahilan ng lahat na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kung hindi ko kasi nakilala sila Maginda at Lennon ay wala si Mag sa piling ko ngayon. Nagulat ako dahil pagpihit ko ay nasa harapan ko na si Lennon. Nakatayo ito at walang ekspresyong na nakatingin sa akin habang karga si Mags na ngayon ay gising na umiiyak. Kukunin ko sana si Mags nang tumalikod na ito sa akin. Sumunod ako sa kanya hanggang sa kwarto. Akin na si Mags, ako na magpapatulog sa kanya.
No need. Ako na magpapatulog sa kanya. Magpahinga ka ng maaga ka pa bukas. Okay, pero magtitimpla na muna ako ng gatas. Tumayo ako para kumuha ng feeding bottle sa sterilizer sa kusina. Pabalik na sana ako nang mapansin ang nakahandang pagkain sa mesa. Wala itong bawas. Hindi ba kumain si Lennon? Imposible naman na magpagutom to. Niligpit ko ito bago ako bumalik sa kwarto at binigay ang bote ng gatas dito. Bumalik ako sa sofa sa labas para doon matulog. Nagising ako nang maramdamang umangat ako sa ere. Dala na sobrang antok at pagod sa maghapong pagbibake, bago pumunta dito hindi na ako nagprotesta. Binuhat ako ni Lennon hanggang sa kama. Good night, Karil. I miss you. Hindi ko malinaw na narinig ang iba pang sinasabi nito dahil sa antok ko. Pero bago to lumabas ay naramdaman kong may mainit na bagay na dumampi sa noo ko. Napasingha pa ako at nagising ng pawis na pawis. Nanginginig ang kamay na kinapa ko si Max sa tabi ko. Nakahinga ako ng maluwag na makitang nasa krib ito at mahimbing na natutulog. Ako lang mag-isa sa kama? Ibig sabihin ay sa sofa natulog si Lennon. Kinuha ko yung jacket na nakita ko nakasabit at lumabas ng kwarto. Ang lamig kasi dahil ang lakas ng aircon. Nagtaka ako dahil wala si Lennon sa sofa nang lumabas ako. Pagpunta ko sa terrace ay naabutan ko nakatayo si Lennon doon, naninigarilyo habang nakatanaw sa malayo. Sunod-sunod ang paghitit nito at pagbuga ng usok. Naalala ko noon. Ganito si Lennon kapag may problema o mabigat ang dibdib. Iniisip siguro niya si Maginda. Napasimangot ako nang maamoy ang usok ng sigarilyo nito. Nagbilin kasi ako na wag itong lalapit kay Mags na amoy sigarilyo. Iniingatan ko lang ang anak ko. Oh, I'm sorry. Agad nitong itinapon ng sigarilyo nang makita ako. Magtututbrush na lang ako at maghuhugas ng kamay bago hawakan si Mags. Bisyo mo yan, Mr. Hanson. Wala akong karapatang pigilan ka. Hindi rin maselan si Mags pero maganda na yung nag-iingat. Tao ang anak ko, hindi siya halimo o kung ano pa man na hindi tinatabla ng sakit. Karil, huli na para bawiin ko ang sinabi ko. Lumabas na naman palang hinanakit sa bibig ko na hindi ko namamalayan. Bumuntong hininga ako. Pasensya ka na, sige maiwan na kita. Hindi ako mapakali habang hinihintay na tumunog ang timer na sinet ko. Sobrang kaba ko habang hinihintay na mag-bake ang mga gawa ko. Sinong hindi kakabahan ay isa sa judges, si Lennon. Anak ng unggoy naman hindi ko alam kung nananadya ba ito talagang trip ako ng gunggong na to. Una, sa presidential suite niya kami pinatuloy ng anak ko, ngayon naman i-judge ito sa contest na sinalihan ko. Paano ko mananalo kung isa ito sa judges? Sigurado ako na isasabotahin niya ako. Relax ka lang, Karil. Hindi naman lang sa kanya nakasalalay ang contest na to. Pagpapalakas ko ng loob ko. Ano ba kasing ginagawa ni Lennon dito? Noong nagsasama pa kami noon, hindi naman to sumasali sa mga ganito. Mas nakatutok to sa pagpapalago ng underground business nito. Bakit hindi na lang ito tumutok sa pagiging asawa ni Maginda at pagiging mafia boss? Napakislot ako sa gulat nung malakas na tumunog ang timer ko. Sa sobrang pag-aalala ko ay hindi ako makapag-focus. Halos lahat ng kasali sa contest ay professional at puro magagaling. Ang iba ay sikat na at may mga sariling pangalan na sa pastry industries. Kaya dapat ibigay ko ang best ko para manalo. Hindi dapat ako magpadala sa presensya ni Lennon. Nakaraan ko na lang siya kaya dapat limot ko na siya. Sa bawat contest ay may glass wall na nakaharang kaya kitang ginagawa naming lahat. Pinipilit kong mag-focus kahit naramdam ko matama na tingin niya. Ano bang nang problema niya? Ilusyonada na kung ilusyonada pero pakiramdam ko ay hinuhubaran niya ako sa klase ng tingin niya sa akin. Ang lagkit, nakakainis. Pagkatapos ng basic pastry na ginawa ko, ay pinindot ko ang buton sa gilid ko. Indikasyon na tapos ng preparation ko. Sa 30 na contestants, nakadepende sa mga judges kung ilan ang may iwan. Mahigpit ang labanan kaya kada araw ay iba't ibang pastry recipe ang gagawin namin. Mabuti na lang talaga at pumasok ako noon sa klase ni Zaf at tinuturuan pa rin niya ako kahit na hindi na ako pumapasok sa klase niya ngayon. Isa-isang tinikman ng mga judges ang gawa namin. Nalukot ang mukha ko na si Lennon nang unang pumunta sa harapan ko. Karga pa nito si Mags. Mags, let's taste your mother delicious bread. Here son, open your mouth. May kalakasan ng boses sa turo nito sabay subo sa anak namin. Napatingin ng mga judges sa amin, bumalatay ang gulat sa mukha ng mga to. Gusto kong ihampas kay Lennon ng spatula na hawak ko sa sobrang inis ko pero pinakalma ko sarili ko. Nasa contest kami kaya bakit niya sinabi yun sa harapan ng lahat? Halos dumugin ng mga judges ang gawa ko.
Wala akong narinig kung hindi papuri sa mga to. Hindi ko makuha ngumiti sa mga to dahil sa hiya ko. Buong durasyon ng tasting ay nakayuko lang ako. Pagkatapos i-announce na kasama ako sa mga nanalo sa round sa araw nito ay nagmamadali akong pumunta sa restroom. Karil, congrats friend. Sabi ko naman sa'yo mananalo ko eh. Sinundan ako ni Neri at Binate. Nang mapansin nito na hindi magandang mood ko ay nag-alala ito. Inalis kong apron ko at nauna nang bumalik sa suite. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay sumunod na si Lennon sa akin. Kaysa sumabog ako sa harap niya ay umiwas ako. Pagkatapos ko patulugin si Mags ay pumunta ako sa terrace para iwasan to. Karil, hindi ako kumibo nang tawagin ako nito. Akala ko iaalis dito dahil hindi ko pinansin pero umupo ito sa tabi ko. Inis na tumayo ako at aalis na sana pero hinawakan niya ako sa kamay. What is wrong? What's wrong? Hindi mo ba talaga alam? Pumisikaw at kumuyo ang kamao ko nang tumingin sa kanya. Pinangalandakan mo sa buong hotel na anak mo si Mags. Akala mo hindi ko alam? Tumayo at sinubukan na lapitan ako pero umatras ako. Dumaan ang sakit sa mga mata nito sa ginawa kong paglayo. Mags is my son, Karil. He's a handsome. Walang masama kung ipakilala ko man siya sa lahat. At paano naman ako? Inisip mo ba ako, Lennon? Sinabi mo sa harapan ng lahat na akong ina ni Mags at sa mismong contest mo pa talaga ginawa. Nakita mo ba kung paano ako pinagkaguluhan kanina? Dahil sa ginawa mo? Ano na lang ang iisipin ng iba? Nananalo ako dahil sa'yo? Nananalo ang pangit na katulad ko dahil akong ina ng anak mo? Ayaw kong umiyak pero hindi ko mapigilan. Hindi lang naman dahil doon kaya masama ang loob ko. Hindi mo inisip na pwedeng makarating ito sa asawa mo. Paano kung pag-initan niya kami ng anak ko? Ayaw kong mabalitaan na lang na may kumalat na balita na may anak si Lennon. Si isang pangit na kagaya ko. Ayaw kong madamay ang anak ko sa gulo na idudulot nun. At isa pa, ayaw kong magalit si Maginda at may masabi pa. Nakarating ako dito hindi dahil sa iyo, Lennon. Nakaahon ako nang wala ka kaya ayaw ko masirang magandang reputasyon na itinayo ko para sa pangarap ko. Ayaw ko sabihin ng iba na kumapit ako sa ama ng anak ko para makamit kong pangarap ko. Lumamlam ang mga mata nito nang makitang luha ko. Is that so? Iniisip mong ginawa ko yun dahil iniisip mong insensitive ako? Pinahid kong luha ko at matapang na sinalubong ang tingin nito. Bakit hindi ba? Ganun naman siya. Insensitive at walang pakialam sa damdamin ng iba. I did that because I know you did a great job. At gusto ko malaman ng lahat yun. Wala akong ibang intensyon. Ano kayang gagawin ni Karil ngayong patuloy na dumidikit sa Lennon sa kanya? Malaman kaya ni Karil na hindi si Maginang nagbalik kundi ito'y si Charlotte. Magawa pa kayang maayos na Lennon ang pamilyang sinira niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.